So update dito tayo kay Bagyong Pepito. Ito ay nilabas kaninang alas 2. Alas 2 ng umaga and mamaya maglalabas uli mga banda alas 5. And nasa na ba si Bagyong Pepito? Ang sentro po ng bagyo, yung pinakamata po ng bagyo ay tinatayang nasa ano na ba to? Ayan, nasa coastal waters ng Caramoan, Camarines Sur. So base po 'yan sa available data mula sa Lawang, Masbate, Daet at Baler weather radars. Ayan. Maraming radars, no. Yan yung mga pinagsama-samang impormasyon. So, sa Caramoan, nagbakasyon pa. Mm. Pumunta pa sa Caramoan, Camarines Sur. So, ang movement niya po west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Mabagal siya. 10 kilometers per hour. And ang taglay niya pong lakas na hangin ay 185 kilometers per hour. Malapit sa gitna at may pabugso-bugsong hangin na aabot po sa 280 kilometers per hour. So, ingat-ingat po yung ating mga kababayan dahil malakas po yan. And meron na tayong mga lugar, especially Luzon, na nasa ilalim po ng signal number 5. Signal number 5. Oh, ito po yung mga lugar na makakaranas po ng very intense typhoon. Ito po sa Luzon, ang northern portion ng Catanduanes. Ito yung Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga at Karamoran. Ayan, Karamoan siguro yan. At ang northeastern portion ng Camarines Sur, Gatchitorena, Lagonoy, Presentacion. And kasama na rin yung mga areas po ng Calaguas Island at ang eastern portion ng Polillo Island. Yan yung mga nasa ilalim po ng signal number 5. So, very strong winds, more than 185 kilometers per hour. And asahan yan at least in 12 hours. No, expect in at least 12 hours. O kasi yung iba naiinip. Kasi kahapon pa tayo nasa signal number 2. So sabi nila, ang init-init, wala naman, di ba? Para iba, ang daming tao sa mall, ang daming tao sa kalye. Siguro sweldo kasi kaya ganun. Wala namang, biri mo, signal number 2 ka, wala kang nararamdaman. So, may lead time kasi, kaya ingat po tayo. So, eto 12 hours. Okay, ano pa? Signal number 4, ang northernmost portion ng Albay, ang Tiwi at ang eastern portion ng Camarines Sur, Siruma, Tinambak, Gao, San Jose, Tigaon, Sagnay, Calabanga at yung ilang bahagi po ng Camarines Norte at ang area po, iba pang area ng Catanduanes at ng Polillo Island. So yan po yung nasa signal number 4. Siyempre, iniintay natin yung signal number 3 kung nasan tayo. Asa na ba tayo? Ay, hindi pa dito. So signal number 2 pa ata tayo. Okay, sige, hanapin natin. Medyo mahaba po itong listahan ng mga nasa signal number 3. Northeastern portion ng Sorsogon, ang ilang bahagi po pa ng Albay, ng Camarines Sur at northeastern portion ng Quezon, yung Calawag, Ginayangan, Tagkawayan, Buena Vista, Lopez, Quezon, Perez, Alabat, Gumaca, Plaridel, at Timonan, Real, General Nakar, Infanta, Mauban at Sampaloc. Ang rest of Polillo Island sa eastern portion ng Laguna, ito yung Santa Maria, Fami, Mabitak, Pakil, Pangil, Siniloan, Paete, Kalayaan, Lumban, Cavinti. Kasama na rin ang Aurora, ang eastern at central portion ng Rizal,
Pililla, Tanay, City of Antipolo, Rodriguez, Baral, San Mateo, Morong at ang Teresa. Ang central at eastern portion ng Bulacan, Nor Sagaray, San Miguel, San Ildefonso, San Rafael, Doña Remedios, Trinidad, Angat City, Angat, tapos City of San Jose del Monte, Santa Maria, Pandi, Baliwag, Bustos, Pulilan at Plaridel. Ang northeastern portion ng Pampanga, kasama na rin po ang Tarlac, Nueva Ecija at northern portion ng Zambales. Kasama na ang Pangasinan, La Union, southern portion ng Ilocos Sur. Benguet, Ifugao, southern portion ng Mountain Province. So, yan po yung mga nasa ilalim ng signal number 3. O, ikaw ay nasa signal number 3. Ang Antipolo at Rodriguez nasa signal number 3. Medyo malawak yung bagyo, no? Ang signal number 2, nasa Sorsogon, Ticao Island, Burias Island, Marinduque, rest of Quezon, ang rest of Laguna, at ang rest of Rizal. Kasama na rin ang Cavite, Batangas, Metro Manila, Bataan, Zambales, yung rest of Zambales, rest of Pampanga, at rest of Bulacan. Kalinga, Abra, rest of Mountain Province, ang rest of Ilocos Sur, Isabela, at ang southwestern portion ng Cagayan. O, yan yung signal number 2. Okay. Signal number 1, ang rest of Masbate, Romblon, northern at central portion ng Oriental Mindoro. Ang northern at central portion ng Occidental Mindoro. At yung ilang pang bahagi po ng Lubang Islands, ng Batangas, ang Cagayan, including Babuyan Islands at Tres of Papayao at Ilocos Norte. O, ito din yung mga karamihan ng dinaanan po nung bagyo namang Opel. Diba? Yung at mga nauna pang bagyo. So, ingat po tayo. May mga signal number na akala, katulad yan, signal number 3. At ang Metro Manila ay number 2. Ang ibang portion ng Rizal ay nasa 3. O sabihin nyo, wala tayong nararamdaman. Kaya yung iba parang hindi masyadong pinapansin. Pero ingat po tayo. And kung may mga kailangang itali na. At kung may mga kailangang anihin na, no, para hindi po sayang. Okay. Balita muna tayo. Siyempre, bigas ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano pa? Ang manok. Kasi ang DA ay, di ba, nagtataka bakit mataas pa rin ang presyo ng manok at itlog. Sabi ng mga nasa industriya, bumaba na daw po ito, ang farm gate price. So, ang DA, ginagawa na ng paraan para tugunan yung mataas na retail price ng manok at itlog. Sa harap na rin ng reklamo mula sa mga poultry raisers na bumaba ang presyo ng farm gate price pero hindi ito nagre-reflect sa retail prices sa merkado. Ayon po sa United Broiler Raisers Association Chairman Emeritus Gregorio San Diego, bumaba na sa 80 pesos kada kilo ang farm gate price ng manok. Pero ang retail nito sa palengke umaabot pa rin ng 220 kada kilo. And dahil sa, mababang demand. Mababang demand pero ganun pa ng presyo, 220. Sinabi pa ni San Diego na lugi ang mga broilers, mga nasa 50 pesos kada kilo daw yung lugi dahil mataas pa rin ang production cost. Ang production cost, 105 hanggang 110 ang kada kilo ng production cost. And base sa monitoring ng DA sa Metro Manila markets, ang retail price ng buong chicken naglalaro 150 hanggang 220
So hindi ko alam kung ano yung gagawing paraan ng DA para mapababa or mapanormalize yung presyo po ng ating manok. Kasi nagtataka sila bakit ganyan pa rin ang presyo. So sabi pa ng Broiler Raisers Association, yung farm gate price para sa itlog ay bumaba na rin ng 50 centavos o 50 centavos per piece. Pero sa retail price natin nananatiling mataas. So parang hindi naman gumagalaw yung presyo ng itlog, ganun pa rin mataas. Pero ang farm gate price ay bumaba na daw ng 50 cents. So bakit? Bakit? Yan yung tanong, di ba? Um, pero parang kawawa talaga yung mga farmers, no? Mhm. Yung mga producers. Kasi parang pag binili sa kanila, ito lang ang presyo. Eh, gusto mo na lang ma-dispose. Ibebenta mo na lang. Oo, wala Ikaw, kang choice. at least ikaw may market ka. May pwede kang dalan. Pero yung iba natin mga Oo, magsasaka, kasi yung traders iba, yung kumukuha. ang iba kasi ganito ang style. Mm, Susuplayan kita ng feeds. okay. Babayaran mo ako ng itlog. Okay. So wala, bagay, para hindi ko na problema yung feeds, di ba? Kasi Ay, magsusupply na eh. pero double ang income nung nagsusupply. Okay. Kumbaga, kaya nga Kasi, lang, siyempre, may tracking siya, dinideliver mm, na niya, delivered yung, yung mga feed. mm, mm, Kumbaga, added cost din naman sa kanya, pero mas malaki ang kita niya. mas malaki ang kita niya. Tapos babaratin niya pa yung nagbebenta ng itlog o yung producer Ito, ng itlog. ito naman yung kalakaran, yung pa rin naman. Kaya nga, siyempre, malaki rin pa rin yun. Mm. Kumbaga, ah, win-win situation din naman. Kaya nga lang, kumbaga, yung capitalist talaga, may yaya. Mas malaki yung porsyento ng kita niya. Mm. Mm. Okay. So, ayan. Ganyan may mga mapamaraan talaga di ba? Diskarte, ika nga. Samantala, sa isda naman, mataas din ang presyo ng isda. Sinasabi ng DA, hindi sila magpapatupad ng mga price control ah, matapos pong hilingin ito ng grupo ng pambansang lakas ng kilusang mamalakaya ng Pilipinas. Ito yung pamalakaya. Dapat daw kontrolin yung pagtaas ng retail cost ng isda sa iba't ibang palengke. Um, dahil sabi po naman ng DA, hindi nire-recommenda ang price control kasi may magi-stabilize naman ng presyo kasi nga meron ng mga imported fish no na dumating kahit na kulang or limitado yung nahuhuli natin dito sa atin dahil nga dito sa closed fishing season natin. So, base sa monitoring ng DA, ang retail price ng galunggong 200 hanggang 320 per kilo, ang tilapia 110 hanggang 180, ang bangus 150 hanggang 220 per kilo. Pero parang ang laki ng diferensya, no? O depende kung nasang kang lugar at pang ilang ano na pang ilang transfer Ano na, na, oo, 'di ba? Kasi pagkakakitaan. kung medyo sa maliit ka na, yung mga talipa pa ka bibili, binili lang din nila yun sa palengke. So, papatong lang sila. Magpapatong lang sila. Okay, may nagme-message sa akin. Wait lang po. Okay, sige, mamaya tingnan natin. So, ayan yung sa DA. Ito, yung mga nasa seaweed industry, sana ay mabiyayaan niya ito. Kasi para daw mapalawak ang sektor ng aquaculture, naglaan ng Department of Agriculture ng 1.06 billion pesos sa pamamagitan ng Enhanced Philippine Seaweed Development Program
na binabanggit na ang seaweed ay isa sa mga pangunahing agricultural export ng ating bansa. Nakikita po ng BFAR ang isang malaking potensyal na paglago para sa pagsasaka ng damong dagat o yung seaweed na tumutukoy sa karagdagang 64,000 hektarya ng potensyal na lugar para sa pagpapalawak na maaring magpataas sa taunang output ng humigit kumulang 50%. Kaugnay nito, sinabi po ng BFAR officer in charge na si Isidro Velayo Jr., kalahati ng budget ay gagamitin sa pamamahagi ng mga kagamitan sa pagsasaka ng seaweed, ang pagtatayo ng bagong nursery at pagpapanatili ng mga existing seaweed culture areas. Kasama rin sa pipeline ang pagpapatayo ng 8 warehouses, 34 mechanical dryers at seaweed food cart sa buong bansa. Baka medyo mahaba-habang proyekto to kasi medyo marami yung itatayo. Ang BFAR ay naglaan ng isa pang 10 million pesos para makabili ng 2 bioreactors na ginagamit sa aquaculture sa paggamot ng wastewater at pagpapanatili ng kalidad ng tubig. Ang mga ito ay inaasa makakapagdulot ng 4,100 metric tons ng seaweed planting material sa susunod na taon. Ang alam ko lang parang ang bira ako makakita ng seaweed. Pero ang seaweed kasi maraming pwedeng paggamitan. Tag dito, di ba, yun yung gulaman, di ba, yung ginagawang gulaman. Ginagamit din as fertilizer, Kuya Ramil, di ba, ang seaweed. O ibang klaseng seaweed yun. Pero lahat sila seaweed. Oo, parehas. Lahat Ginagamit seaweed. sa feeds, Feeds, ginagamit sa cosmetics. cosmetics, pwede din. And bukod pa dun sa pangkain, at medyo, di ba, biri mo ini-export natin to, agriculture export. So, may potential. So, tsaka sa haba ng coastal waters natin, hindi ba pwedeng mapakinabangan, di ba, ang pag-aalaga ng seaweed. Pero kailangan yata to talagang malinis. Oo. 'Di ba? Medyo may mga specification na kailangan ng ating tubig. Okay. So, isa na lang bago tayo mag-break. Ito naman ay manok kasi dahil dito sa bird flu outbreak. So, pinaharang ng Department of Agriculture ang pag-angkat ng manok at iba pang mga ibon at poultry products mula sa Austria at Japan, kung saan nagkaroon ng avian influenza o bird flu outbreak kamakailan. Nag-report kasi ang Japan sa World Organization for Animal Health na nagkaroon sila ng kaso ng bird flu sa Hokkaido noong October 16 at nagsabi naman ang Austria ng outbreak ng bird flu sa kanilang bansa October 7. And naglabas si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng memo, no, kung saan iniutos po ang import ban ng manok at iba pang mga poultry products mula sa Japan at Austria. And layo ng DA na dito sa mga hakbang na ito, pangalagaan yung local industry natin. Kasi meron ng mga areas din tayo na bird flu free. Pero meron pa rin tayong bird flu. Okay? And inutusan rin ni Secretary Laurel ang Bureau of Animal Industry na wag muna magbigay ng import permit o sanitary phytosanitary import clearance para sa mga manok, ibon at poultry products mula sa Japan at Austria. Kung merong ban, meron din namang nilift yung ban ng importation. Ibig sabihin pwede nang pumasok dito. Ito yung poultry products mula po sa Denmark. Dahil almost 2 years na itong naka-impose. Pero ngayon ay binawi na dahil resolve na ng Denmark yung kanilang outbreaks na nireport mula pa nung
no additional outbreaks simula noong September 12. Ayan, wala na daw bird flu dun sa kanilang lugar. Okay. So, congrats. Sana magtuloy-tuloy na. Sana tayo din. Okay. So, yan po yung mga balita natin. So, po pwede ho kayo magkomento, magbigay po ng suggestion, feedback sa ating po mga contact number 0916-499-6195 o kaya sa 0929-321-8738. Dun sa mga nagme-message sa Facebook, ayan. Kamusta po kayo? Pwede ho kayo mag-text ano weather sa inyo. Nararamdaman nyo na ba si bagyong Pepito? Ayan. 'Di ba, Pepito? Or text ho kayo yung mga kababayan natin yung mga listeners natin, no, Rizal, Bulacan, Pampanga, yung mga nakikinig din sa Nueva Ecija, ayan. Good morning po sa inyong lahat.